Nagsisimula ang kwento nang makita natin ang isang tao na lumulutang sa isang kakaibang espasyo. Siya ay pagod at nasasaktan, pero natatakot siyang humakbang papunta sa liwanag. Pagkatapos, biglang siya ay muling isinilang sa isang mahiwagang mundo bilang isang sanggol sa loob ng isang templo. Dala pa rin niya ang mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay, pero malayo at malabo na lamang. Nakita niya ang tatlong nakakatakot at makapangyarihang nilalang sa paligid niya. Isang kalansay, isang mumi, at isang multo. Kaya biglang umiyak siya ng malakas dahil natakot siya at inisip niyang papatayin siya ng mga ito. Pero hindi ganoon ang nangyari dahil sila pala ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya. Binigyan nila siya ng pangalang Will. At nang siya ay umabot ng 6 na buwan, ay nakakaintindi na siya sa pangkalahatan ng wika ng mundong ito. Kahit hindi pa siya nakapagsalita, dinala siya ng mumi sa labas ng templo sa unang pagkakataon, at doon biglang napayak si Will. Dahil napakaganda ng mundo sa labas. Una ay inisip niyang siya ay nasa impyerno at pinarurusahan, pagkatapos mabuhay ng isang walang saysay at malabong buhay. Pero napagtanto niyang mali siya. Ito ay hindi parusa kundi biyaya ng Diyos. Nang siya ay 3 taong gulang si Gus, na isang multo na may kasanayan sa mahika, ay sinubukang ipaliwanag ang kasaysayan ng mundo sa batang si William. Kahit 3 taong gulang pa lamang siya ay nakinig siyang mabuti dahil gusto niyang maintindihan ang koneksyon ng mga salita at mahika. Ipinaliwanag ni Gus na ang unang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay sa lupa sa pamamagitan ng pagsasalita at binigyang diin ang kapangyarihan ng mga salita bilang mahika. Habang lumilipas ang panahon, sinimula ni William tuklasin ang iba't ibang sinaunang Diyos at ang kanilang kakayahan at nahuli ang kanyang atensyon ng isang partikular na Diyos. Kaya biglang lumitaw si Murray upang magbigay ng impormasyon tungkol dito. Pero naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Blood, isang dambuhalang kalansay. Natuwa si William dahil nagdala si Blood ng karne para kainin nila. At bilang isang mangangaso tinanggap niya ang kanyang hapunan at nagpasalamat kina Mary at Blood dahil paborito niya ang pagkain iyon. Iminungkahi ni Blood na turuan si William kung paano mangaso pero nagdulot ito ng pagkabahala kay William. Kaya nakialam si Mary dahil sa tingin niya ay masyado pang bata si William para sa ganoong aralin. Sumalungat si Gus at sinabi niyang henyo si William at dapat siyang matuto ng mabilis. Nagsimulang maghinala si William na may mga lihim sina Blood, Mary at Gus. Kaya nagtataka siya kung bakit sila lamang ang naninirahan doon. Bakit walang ibang tao at bakit sila ay mga undead? Ipinagpatuloy ni William ang kanyang pagsasanay at tinuruan siya ni Blood ng mga kasanayan ng mandirigma at ang kahalagahan ng pagpatay kapag buhay o kamatayan ang nakataya. Samantala si Gus ay nagsanay sa kanya sa pagkontrol ng maliit na mahika. Habang papalapit ang ikawalong kaarawan ni William, sinubok ni Blood ang kanyang kakayahan sa labanan. At mahika, mahusay siya sa mahika. Pero nahirapan sa pakikipaglaban. Isang gabi, habang naglalakad sila ay nagbigay si Blood ng pahiwatig na may mga bagay na balang araw ay sasabihin nila sa kanya, pero hindi pa ngayon. Dahil bata pa siya, isang araw nakita ni William si Mary na nagdadala ng tinapay papasok sa templo at napansin niyang biglang nababalot siya ng apoy. Kaya agad siyang sumugod upang iligtas siya, pero nasunog din siya sa proseso. Nang magising si William ay ipinaliwanag ni Mary na pinarusahan siya ng apoy dahil sa pagtataksil sa Diyos ng pagpapalaki ng bata na dati ay nagbibigay ng kanilang tinapay araw-araw. Humingi siya ng tawad at inilahad ang nakatagong aspeto ng kanilang buhay kay William. Pagkatapos ipinagpatuloy ni Gus ang pagkukuwento kay William tungkol sa mga bagay na nangyari noong sinaunang panahon. Sinabi niya na winasak ng masasamang Diyos ang orihinal na paglikha na sila mismo ang nagdala sa pag-iral, kaya nagsimula ang panahon ng digmaan ng mga Diyos. Sinabi pa niya na kabilang sa mga alamat noon ay ang labanan ng Diyos ng kidlat na si Volt, na hari ng mga Diyos, na namamahala sa kaayusan at paghuhusga, at ang kanyang nakatatandang kapatid na Diyos ng digmaan na si Iltreat. Sa simula ay may kalamangan ang katakatandang kapatid. Pero si Volt na may banal na proteksyon ng kanyang asawa na si Mater ang ina ng lupa, ay nagawang itaboy ang Diyos ng digmaan sa kailaliman ng lupa. Pero patuloy pa rin itong nagkukubli roon at nagbabalak ng paghihiganti. Sinabi pa ni Gus na marami pang kwento, pero halos magkakatulad. Makikita si William sa templo na sinusubukang kalimutan ang kanyang nakaraan at mga problema, at sinusubukang lumalim sa pag-isip tungkol sa kasalukuyan. At para sa kanya ito ay itinuturing na pagmumuni-muni at panalangin. Pagkatapos ng ilang sandali biglang lumitaw si Mary
At sinabi sa kanya na natapos na niya ang 5 araw ng panalangin at pinuri siya na nagawa niya itong mabuti at inanyayahan siyang sumunod para kumain. Nasa 13 taong gulang si William noon. Pagkatapos ipinagpatuloy ni Blood ang kanyang pagsasanay kay William at bumuo siya ng isang patay na kalansay at inutusan si William na labanan ito. Nagawa niyang talunin ang patay na kalansay gamit ang kanyang espada at natuwa siya. Pero pinaalalahanan siya ni Blood na huwag maging labis na masaya at dinala siya sa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Blood na puno yon ng mga patay at mapanganib na nilalang at iyon ang dahilan kung bakit pinipigilan siyang pumasok. Pero sa oras na iyon sinabi niya kay William na susubukin na siya sa totoong buhay at inutusan siyang labanan ang sinumang papatay na lilitaw sa kanya. At pagkatapos ay umalis si Blood, naiwan si William at biglang nakatagpo siya ng isang patay nilalang. Kaya sinubukan niyang buong makakaya na talunin ito at kinuha ang sibat nito. Pagkatapos biglang lumitaw si Gus at inatake si William gamit ang maraming mahika at mga bato upang subukin ang lahat ng pagsasanay na ibinigay sa kanya mula pagkabata. Pero nagawa ng mahusay ni William ang lahat ng pagsubok na iyon. At pinuri nila si William dahil sa mahusay niyang pagganap. Pero ipinagpatuloy pa rin niya ang pagsasanay sa kanyang sarili. Kahit gamit ang sibat na nakuha niya mula sa patay na nilalang na kanyang tinalo sa ilalim ng lupa. At napansin niya kalaunan na ang sibat ay may kakaibang bentahe tulad ng paglalabas ng liwanag upang makita ng malinaw at ang kakayahang humaba o humikse depende sa may hawak nito. Kaya ipinagpatuloy ni William ang pagpunta sa ilalim ng lupa para lalong mapaperpekto ang lahat ng kanyang pagsasanay. Pagkatapos, habang si Blood at William ay nag-ensayo muli matapos niyang gumawa ng ilang push-up sa puno, ay tinanong ni William si Blood tungkol sa mga bagay na gagawin nila sa araw na iyon. At sinabi ni Blood na gagawin nila ang isang bagay na naiba sa mga nakasanayan nila. Biglang inilabas ni Blood ang isang inumin at inanyayahan siyang uminom ng magkasama na may pangako na hindi nila ito sasabihin kanino man. Kahit ayaw sanang uminom ni William, pero kalaunan ay nakipagtagay siya kay Blood at uminom din. Pagkatapos dumating ang araw na dapat patunayan ni William na siya ay papunta na sa yugto ng pagiging adulto at ang paraan para patunayan ito ay sa pamamagitan ng pakikipaglaban kay Blood nang hindi gumagamit ng anumang mahika. Kaya nagpasya siyang maghanda ng mabuti bago harapin si Blood, pero bago iyon dumating si Mary upang bihisan siya ng kinakailangang baluti na dapat niyang isuot bilang paghahanda. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta si William upang harapin si Blood at nagsimula silang maglaban. Habang naglalaban ay nakipaglaban si Blood kay William na parang nasa totoong digmaan upang masiguro niyang masusubok ng husto si William. Gayunpaman nagawa ni William na punan ang agwat sa pagitan nila at nasaksak niya sa dibdib si Blood gamit ang kanyang espada. Pero biglang sinipa siya ni Blood at kalaunan natalo rin siya. Kahit hindi nanalo si William sa labanan, ay lubos na nasiyahan si Blood sa paraan ng kanyang pakikipaglaban at bilang gantimpala binigyan siya nito ng isang kamanghamanghang at makapangyarihang espada na nakuha mula sa isang patay na nilalang. At labis itong ipinagpasalamat ni William pagkatapos nagpasya sina Blood at Mary na ibunyag kay William ang lihim na matagal nilang itinatago. Kaya nang siya ay nanahimik upang makinig, ay ikinuwento nila kung paano 200 taon na ang nakalipas ay nakipaglaban sila sa Demon High King na sumisira sa lupain at silang lahat ay napatay sa labanan. Pero natulungan sila ni Stagnate ang Diyos ng mga undead upang siya ay may pako. Kapalit ng kanilang serbisyo bilang mga tagapagbantay na undead ng High King, makalipas ang ilang sandali matapos ipaliwanag kay William, ay lumitaw si Stagnate ang Diyos ng undead sa harap ng grupo upang singilin ang kanilang utang na may dalang kapangyarihan at autoridad. Hiniling niya ang agarang pagtupad sa kanilang pangako at pinaalala ang presyo na kanilang sinang-ayunan upang mapako ang High King. Tumayo ng matatag sina Blood Mary at Gus at handang harapin ang magiging kahinatnan ng kanilang ginawa. Muli nilang pinagtibay ang kanilang pangako at handang tuparin ang utang na kanilang dapat bayaran. Pagkatapos hinarap ni Gus ang Echo Avatar ng Diyos ng mga undead si Stagnate para sa mga kaluluwa ni na Mary at Blood, at tila natalo niya ito sa loob lamang ng ilang segundo. Pero biglang muling lumitaw si Stagnate at agad na tinaga si Gus mula sa likod. Si Will na nanonood mula sa malayo ay biglang sumugod upang tulungan si Gus. Pero mabilis siyang nalupig ng kapangyarihan ni Stagnate. Nang halos mawala na ng pag-asa, biglang lumitaw ang isang misteryosang babae at nakialam, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Grace. Phil ang diyosa ng liwanag at buhay.
Ipinaliwanag niyang matagal na niyang pinagmamasdan si Will mula sa malayo at humanga siya sa kanyang tapang at determinasyon. Inalok niyang tutulungan si Will upang talunin si Stagnate at buong puso itong tinanggap ni Will. Nagsanib puwersa sina Gracefield at Will upang labanan si Stagnate at kalaunan ay nagawa nilang talunin siya. Pero hindi pa tunay na natalo si Stagnate dahil simpleng umatras lamang siya at nangakong babalik balang araw. Makalipas ang labanan, sinabi ni Gracefield kay Will na may dakilang kapalaran siyang naghihintay sa kanya. Sinabi niyang siya ang napili at nakatakdang maging isang dakilang paladin. Pinarangalan si Will sa kanyang mga salita at nangakong tutuparin ang kanyang inaasahan. Pero biglang muling lumitaw si Stagnate na determinado na angkinin ang mga kaluluwa ni na Blood at Mary na itinuturing na pamilya ni Will. Ang nakakasakal na presensya ng masamang Diyos ay nagdulot ng madilim na anino sa kanilang mga buhay at nagbabantang wasakin sila. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang pamilya, lumapit si Will kay Mater, ang Diyosa na nagbabantay kay Mary, at si Mater na antig ng kadalisayan ng kanilang pagmamahalan at tibay ng kanilang ugnayan, ay biglang lang nagkaloob kay Will ng banal na kapangyarihan. Pinalakas ng basbas ni Mater, tumayo ng matatag si Will laban kay Stagnate, at tumangging hayaang agawin ang kanyang pamilya. Sumiklab ang isang matinding labanan kung saan ginamit ni Will ang kanyang bagong lakas upang sumagupa kay Stagnate. Ang paglalaban ay matindi puno ng banal na enerhiya at bigat ng determinasyon ni Will. Sa bawat hampas, unti-unti niyang sinisira ang depensa ng masamang Diyos. Sa isang rurok na sandali na ibigay ni Will ang matinding dagok na nagpatalsik kay Stagnate at winakasan ang kanyang pamumuno sa kadiliman. Pero ang tagumpay ay may kasamang pait dahil lumitaw ang tunay na halaga ng kanilang pakikibaka. Nang matapos ang laban sina Blood at Mary, na buong tapang na lumaban at tinupad ang kanilang tungkulin, ay tuluyang bumigay sa kanilang mga sugat. Natagpuan ng kanilang mga kaluluwa ang kapayapaan sa kaalaman na kanilang naprotektahan ang mahal na si Will hanggang sa huli. Napakalalim ng pagkawala at lubos na nagdalamhati si Will sa pagpanaw ng kanyang pamilya. Si Gus, ang matalinong tagapagturo, ang nanatiling nag-iisang tagapagbantay ng hiking. Matapos paspasan ni Grace, feel at kilalanin ang kakayahan ni Will at ang lalim ng kanyang pagkatao ay ipinagkaloob ni Gus sa kanya ang isang bagong pangalan na G. Mary Blood. Ito ay isang simbolikong parangal na pinaghalo ang mga pangalan ng pamilyang humubog sa kapalaran ni Will at ang pamana na kanilang iniwan. Pero habang si William ay malapit nang iwan ang kanyang pamilya na sina Mary Blood at Gus, ay naiwan siya kasama ng kanyang unang guro sa mahika na si Gus. At madalas silang mag-usap dahil alam ni Gus na hindi na niya makita ang kanyang magaling na mag-aaral sa mahabang panahon. Kaya habang nagrereklamo si Gus kay William na tinatawag na niyang G. Mary Blood ay nagbibiruan pa silang dalawa. Pero nang dumating ang oras ng kanilang paghihiwalay ay kumaway ng paulit-ulit sina Will at Gus at nagpaalam ng isang napakalaking pamamaalam. Pagkatapos ipinagpatuloy ni Will ang kanyang paglalakbay upang hanapin ang kabihasnan ng tao sa napakalawak na mundo. Sa kanyang paglalakad ay nakatagpo niya si Menel, isang bihasang kalahating elf na mamamana at mangangaso. Pareho silang maingat at hindi tiyak sa kanilang intensyon, kaya naghiwalay sila pansamantala. Nang gabing iyon ay nakatanggap si Will ng isang revelasyon mula kay Grace. Feel ang banal na presensya na gumagabay sa kanyang mga hakbang. Ang revelasyon ay nagturo sa kanya sa isang kalapit na nayon ng mga tagalabas na kasalukuyang inaatake ng isang mabagsik na grupo ng mga tulisan na pinamunuan mismo ni Menel. Biglang napagtanto ni Will na ang kanilang mga kapalaran ay pinag-ugnay at tinatawag sila para sa isang hindi inaasahang pakikipagtulungan. Tumugon siya sa banal na gabay at nakialam sa pag-atake ng walang patayan. Gamit ang kanyang kasanayan at presensya upang supilin ang mga tulisan, matapos ang banta ay mawala, ay inamin ng mga natalong tulisan ang isang nakakatakot na katotohanan. Winasak ng isang hukbo ng mga demonyo ang kanilang nayon. Kaya napilitan silang manloob upang mabuhay. Dahil sa kanyang pakiramdam ng katarungan at malasakit ay nag-alok si Will ng kabayaran sa mga tulisan gamit ang mga kayamanang ipinagkaloob sa kanya ni Gus. Ang kanyang kilos ay hindi lamang nagpakita ng kanyang kabutihang loob, kundi nagbigay din diin sa kanyang tunay na pagkatao bilang isang paladin na determinado na burahin ang presensya ng mga demonyo at ibalik ang kapayapaan sa nayon. Idineklara ni Will ang kanyang layunin na linisin ito sa tulong ni Menel at nang mapagtanto ni Menel na pareho sila ng layunin at nakilala ang kahalagahan ng pagkakaisa, ay pumayag siyang tumulong kay Will.
Nagsimula silang dalawa sa isang hindi pangkaraniwang alyansa at pinagsama ang kanilang lakas, kasanayan at determinasyon upang maging isang mabagsik na puwersa laban sa dumarating na hukbo ng mga demonyo. Nilakbay nila ang mapanganib na kalupaan, hinarap ang maraming pagsubok at nalampasan ang mga balakid. Habang papalapit sa kanilang pinag-isang layunin, dumating sina Will at Menel sa nayong napapalibutan ng mga demonyo at sinimulan ang kanilang misyon na palayain ito mula sa mga kuko ng kasamaan. Sa tapang at matatag na determinasyon ay nakipaglaban sila sa mga demonyo at naghandog sa mga nagdurusang taga-nayon ng mapayapang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Pagkatapos ng laban, isang multo ang nagpakita at nagdala sa kanila sa isang kuta, kung saan nagmula ang mga demonyo. Sa gitna ng kaguluhan ay humingi ng kaaliwan at gabay si Menel kay Will, at ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili sa landas ng pagtubos. Sa piling ng mga naglalahong espiritu ay nanatili ang multo ni Maple, ang matalinong babae ng nayon. Sa kanyang mala-espiritong presensya ay nagbigay siya ng mahalagang kaalaman kina Will at Menel na nagbunyag ng kuta kung saan ipinadala ang mga demonyo. Ang kanyang paglisan ay nagsilbing mitsa na nagtulak sa kanila upang harapin ang ugat ng kasamaan na bumalot sa lupain, habang bumabalik ang mga nakaligtas na taga-nayon upang muling buuin ang kanilang mga buhay, ay hinarap ni Menel ang bigat ng kanyang mga nagawang kasalanan. Dahil sa pagnanais na magbayad, ay nakilala niya ang espiritual na gabay na nagmumula kay Will, at buong puso niyang ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa karunungan ni Will upang hanapin ang landas ng pagtubos at paglago. Pinagbuklod ng kanilang isang layunin ay nagpatuloy sina Will at Menel upang hanapin ang kuta at determinado nilang harapin ang pinagmulan ng banta ng mga demonyo. Ang mga labi ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa ang nagpatibay ng kanilang loob habang nagsisimula sila sa isang paglalakbay na susubok sa kanilang tapang at magpapapatibay ng kanilang ugnayan. Samantala si Menel William at ang mga taga nayon ay naglilinis ng kanilang nayon, pero wala silang sapat na met upang ayusin ito, kaya nagpasya silang pumunta sa lungsod para may makuha. Habang papunta sina Menel at William sa lungsod, ay nakatagpo sila ng isang lalaki na si Antonio, kasama ang isang batang babae na si Robina na tumatakbo dahil hinahabol ng isang gorilya. Agad na tumulong si William at pinigilan ang gorilya. Nagulat ang bata at pagkatapos ipinalar niya ang lahat tungkol sa kanyang sarili at sa lalaking kasama niya kay William at Menel. Nag-usap silang mabuti at pagkatapos ay naglakad ng magkasama. Makalipas ang kaunti, dumating sila sa isang pamilihan na puno ng tao. Kumanta si Robina para sa mga tao at tinawag ni Antonio si William upang magpagaling ng mga may sakit. Matapos magpagaling si William ay lumapit si Robina at tinala siya upang maglaro silang dalawa. Pagkatapos ay nagpasya silang lahat na magpatuloy sa paglalakbay na magkakasama. Nalaman ni Will mula kay B na minsang nakipaglaban at nakatalo ang kanyang mga magulang sa isang dambuhalang nilalang na kahawig ng dragon na tinatawag na Wyvern upang iligtas ang buhay ng isang batang babae na kalahating elf at ang kanyang kasintahan. Habang sila ay naglalakbay, ay ikinuwento ni Tonyo na maaaring magkaroon ng problema sa kung sino ang magiging susunod na hari. Ang kasalukuyang tagapagmana ng hari ay si Prince Owen, pero ang kanyang kapatid na si Prince Ethelbald Rex Fertile ay iniisip na siya ang dapat maging tunay na hari dahil siya ang namumuno sa Whitesail, isang mahalagang lungsod. Ibig sabihin maari itong humantong sa laban para sa kapangyarihan ng dalawang magkapatid. Pero dumating ang grupo ni Will sa Whitesails, isang lungsod na pinahihirapan ng pagbagsak ng pananampalataya kay Grace. Simula nang matapos ang digmaan laban sa High King, at dito ay nakatagpo si Will ng obispo na si Bart Bagley. Si Bishop Bagley ang nagbigay kay Will ng kaalaman tungkol sa espiritual na pakikibaka ng lungsod at sa mga hamon ng pagbabalik ng pananampalataya at pag-asa ng mga tao. Pero hindi nagtagal ay inatake ang lungsod ng isang nakakatakot na wyvern na nagdulot ng gulo at takot sa mga mamamayan. Hindi kinaya ng bantay lungsod nila ng halimaw, kaya napilitan sina Will at Menel na magsanib puwersa upang harapin ang mabagsik na kalaban. Sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang pagsisikap at maingat na koordinasyon, ay nagawa nilang talunin ang walang humpay na papagatake ng wyvern at nagtagumpay sila. Ang kahanga-hangang gawaing ito ang nagbigay kay Will ng kilalang titulo na Wyvern Killer. At higit pang nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mabagsik na mandirigma na engganyo si Prince Ethelbald sa ipinakitang galing ni Will, kaya hinanap niya ito upang makipagpulong. Sinamantala ni Will ang pagkakataon upang humiling ng tulong laban sa mga paglusob ng mga demonyo mula sa Beastwoods. Pero sinabi ng prinsipe na hindi siya mapagbibigay ng hukbo
Dahil sa mga limitasyon, hindi nagpadaig si Will at nagbago ng estratehiya, kaya nagmungkahi siya ng ibang solusyon. Hiniling niya kay Prinsipe Ethelbald ang pahintulot na kumuha ng mga adventurer at mga bayarang mandirigma upang labanan ang paparating na banta ng mga demonyo ng mag-isa. Kinilala ng prinsipe ang determinasyon ni Will at ang agarang pangangailangan na protektahan ang kaharian, kaya ibinigay niya ang pahintulot na bumuo ng sarili niyang puwersa. Pero nag-alinlangan pa rin si Prinsipe Ethelbald dahil alam niyang maaaring malagay sa panganib ang kanyang kapangyarihan. Samantala ipinahayag ni Bishop Bagley ang kanyang pag-aalinlangan sa kakayahan at layunin ni Will na lalo pang nagdagdag sa pagdududa ng prinsipe. Gayunpaman napagtanto ni Ethelbald ang bigat ng banta at ang pangangailangang kumilos, kaya sa huli ay ibinigay niya ang pahintulot. At bilang patunay ng katapatan at tapang ni Will, ay itinaas niya ito sa marangal na ranggo ng paladin. Matapos makuha ang basbas ng prinsipe, ay naglakbay sina Will at Prinsipe Ethelbald upang bumuo ng isang pangkat na may kakayahang lumaban sa mga demonyo. Sa kanilang paghahanap ng makakatuwang, ay natagpuan nila ang isang batikang mandirigma na si Raislin na pumayag na sumali sa kanilang layunin dahil humanga siya sa determinasyon ni Will at sa bigat ng kanilang misyon. Kinabukasan ay nakatanggap ng hindi inaasahang karangalan si Will nang itinalaga siyang isang kabalyero at paladin ng Southmark. Pinagtibay nito ang kanyang posisyon sa kaharian at higit pang sumimbolo sa kanyang pangako na protektahan ang lupain mula sa kadiliman. Ang prestihiyosong titulong ito ay nagsilbing pagkilala sa kasanayan dedikasyon at marangal na pagkatao ni Will at nagpatunay rin ng tiwala ng iba sa kanya at sa kanyang potensyal na maging liwanag ng pag-asa at lakas. Pero hindi nagtagal ay sinimula ni na Will Menel at Rystorff ang kanilang pagtulong sa mga nayon malapit sa Beastwoods. Pangunahing layunin nila ang tumulong at protektahan ang mga mamamayan na naapektuhan ng mga paglusob ng demonyo. Nagsikap silang magbigay ng tulong, kaginhawaan at proteksyon, at nagbigay pag-asa sa mga nakasalamuhan nila. Pero nagkaroon ng panganib nang mawala ang isang pangkat ng mga taga-subaybay sa kailaliman ng kagubatan. Nag-alala sina Will Menel at Rystorff, kaya pumasok sila sa Beastwoods upang tuklasin ang sinapit ng mga nawawala. Natuklasan nila ang isang nakamamatay na pangyayari, isang malaking hukbo ng mga halimaw na demonyo na pinamumunuan ng isang makapangyarihang chimera. Natrap ang tatlo sa isang bitag at napilitang harapin ang napakalakas na kalaban sa kanilang harapan. Kahit ipinakita ni Will ang kanyang husay at tapang sa paglaban, ay biglang nawala ang kanyang kapangyarihan na ibinigay ni Grace. Kaya nagdulot ito ng matinding pinsala kay Menel na naiwan siyang sugatan ng husto. Nabigla si Will at napuno ng pagkakasala dahil sa kanyang tiwala sa iba at inisip niyang siya ang nagdulot ng panganib sa kanyang mga kaibigan. Kaya nagpasya siyang harapin na lamang ang mga demonyo mag-isa upang hindi na sila masaktan pa. Iniwan niya sila at nagsimulang tahakin ang isang landas na mag-isa upang harapin ang mga demonyo. Pero habang naghahanda siyang harapin ang lahat mag-isa, ay biglang hinarap siya ni Menel na ayaw siyang hayaang umalis ng walang laban. Ipinakita ni Menel ang kanyang matatag na determinasyon at napilitang muling mag-isip si Will. Sa huli ay nagpasya siyang bumalik sa nayon kasama ng kanyang mga kasama. Muling nagkaisa ay nakipagtulungan silang bumuo ng isang estratehikong plano upang tapusin ang mga halimaw na demonyo na bumabalot sa Beastwoods. Gamit ang kanilang pinagsamang kasanayan at talino ay bumuo sila ng plano upang pasukin ang kuta ng pinuno ng mga demonyo at wakasan ang banta. Pinangunahan ni na Will at Menel ang labanan at nakipagsagupaan ng matindi habang patungo sa pinakagitna ng dilim. Sa kanilang paglalakbay ay nadiskubre ni Will ang totoong layunin ng walang tigil na pag-atake ng mga demonyo. Nais nilang linisin ang Beastwoods mula sa mga tao upang maging daan sa pagpapalaya sa hiking at sa pag-angat ng puwersa ng mga demonyo. Sa gitna ng kaguluhan ay nakaharap ni na Will at Menel ang pinakamapanganib nilang kalaban, isang makapangyarihang chimera. Sa matinding laban ay pinagsama nila ang kanilang lakas at matibay na determinasyon upang talunin ang halimaw. Pero sa huli si Rystorff, ang batikang mandirigma, ang biglang nakalusot at ibinigay ang huling dagok na pumatay sa pinunong demonyo. Ang tagumpay ay nagpasiklab ng malaking pagdiriwang sa nayon at nagbigay saya sa lahat. Habang nagsasaya ay nagmungkahi si Menel kay Will na dahil sa kanilang hirap at tagumpay at sa kanyang dedikasyon sa layunin ay dapat niyang tanggapin ang pamumuno bilang opisyal na gobernador ng Beastwoods. Kahit nag-alinlangan noong una, ay kinilala rin ni Will ang halaga ng mungkahi at naunawaan ang posibilidad nitong palakasin ang pananampalataya kay Gracefield.
kaya tinanggap niya ang responsibilidad. Dito nagtatapos ang bahagi ng kwento. At maraming salamat sa panonood. Paki-like at subscribe ang channel na Anime Saga PH at i-click ang bell icon upang makatanggap ng bagong anime recap.